Kung alam mo na ang Diyos ay isang Diyos ng mga posibilidad, malalaman mo na walang napakahirap para sa Kanya na gawin. Ano ang higit pa sa makapangyarihang Diyos? Ang ganyan ay wala, hindi ngayon, hindi kailanman. Mas malaki ba ang mga problema mo kaysa sa Kanya? Hindi. Malutas ba niya ang mga ito? Sa video ngayon, bubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata sa kung bakit hindi ka dapat mag-alala at kung ano ang dapat mong gawin sa halip. Gayon din, sikaping manood hanggang sa huli dahil magdarasal ako ng ilang panalangin na magpapaalis sa espiritu ng takot sa iyong buhay. Bago kami magpatuloy, tiyaking nakasubscribe ka sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Kailangan mong ihinto ang pag-aalala dahil ang Diyos ay mas malaki kaysa sa bawat isa sa iyong mga problema. Ang sabi sa Juan 1:13, bago nagsimula ang mundo, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa pasimula. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Mga minamahal, ang mga salita lamang ng Diyos ay sapat na upang lunukin ang bawat problema sa iyong buhay. Isang salita lang mula sa Panginoon ay maaaring magkapira-piraso sa bundok na sa tingin mo ay napakalaki upang hawakan o harapin. Nahihirapan ka bang magkaroon ng anak sa loob ng maraming taon, at ang mga negatibong salita mula sa mga tao ay nag-aalala sa iyo? Gusto kong maalala mo si Hana. Dumaan siya sa problemang kinakaharap mo ngayon. Hinarap niya ang impyerno at pangungutya dahil sa pagiging baog niya mula sa nang-aapi sa kanya, si Penina. Iniulat ng Biblia kung gaano siya kalungkot. Taon-taon ay nagpupunta siya sa Shilo na walang anak. Ang mga panahong iyon ay tila ang pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Nag-aalala siya araw-araw, taon-taon. Ang kanyang mga paghihirap ay labis na hindi siya makapagbitaw ng isang salita kapag siya ay nagdarasal. Si Eli, bilang propeta sa Shilo noong panahong iyon, ay inakala na siya ay lasing, ngunit hindi, ang kanyang kalagayan ang umakay sa kanya sa ganoong kalagayan. Ngunit kilala ni Hana ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niyang ang Diyos lang ang makakapag-ayos ng kanyang mga problema, kaya naman patuloy siyang bumabalik sa Shilo taon-taon. Sa huli, ipinaglihi niya ang batang si Samuel, na nang maglaon ay naging isang makapangyarihang propeta sa Israel. Hindi lamang sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ni Samuel, ngunit binyayaan din niya siya ng higit pang mga anak. Maaaring gawing bunga ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Kung magagawa niya ito para kay Hana, makatitiyak kang magagawa niya ito para sa iyo. Alam kong mayroon kang 1,000 tanong, bakit ako, at kung ano-ano, ngunit, minamahal, may tanong ang banal na kasulatan sa iyo. Muli ko rin kayong tinatanong ngayon, may napakahirap bang gawin ng Diyos? Kaya, bakit sa palagay mo ay eksepsyon ang sayo? Mga minamahal, ang mga problemang kinakaharap mo ngayon ay mga hakbang sa iyong patotoo. Ang pag-unawa na iyon ay dapat magbigay sa iyo ng kapayapaan. Sinasabi ng Biblia sa Roma 8:28 na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Pansinin kung ano ang sinasabi ng Biblia doon, sinasabi nito ang lahat ng bagay, hindi ang ilang aspeto. Ito lamang ang nagpapakita kung gaano kakaya ang ating Diyos. Lahat ng bagay ay magtutulungan sa huli para sa iyong ikabubuti. Lahat ng bagay ay gagana sa iyong pabor basta't kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ang pag-aalala ay nagpapalaki lamang sa iyong problema at nagpapalaki sa dyablo. Kapag nag-aalala ka, inaalis mo ang Diyos sa larawan. Ito ay isang ditumirang paraan ng pagmamaliit sa Diyos, na sinasabi sa Kanya na wala siyang magagawa para iligtas ang sitwasyon. Ang pag-aalala ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong hindi paniniwala sa isang may kakayahang Diyos, at sinasabi ko sa iyo, hindi ito makakatulong sa iyo. Sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ang mga nakakakilala lamang sa kanilang Diyos ang magiging malakas at gagawa ng mga pagsasamantala. Sa totoo lang, kapag kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, hindi magiging bagay sa iyo ang pag-aalala. Matututo kang magtiwala at umasa sa Kanya sa bawat sitwasyon.
Kahit na sa tao ay imposible, sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Mula nang ikaw ay nag-iisip at walang tulog, ano ang nagbago? Bakit mo dadalhin ang pasanin na mas malaki kaysa sayo kung nasa iyong tabi ang nagdadala ng pasanin para buhatin ito? Sa palagay mo ba ay napakalaki ng iyong mga problema at higit pa sa kanyang kaya? Iyan ay isang kapital, no? Ang babaeng may isyu ng dugo ay gumugol ng maraming taon sa pakikitungo sa isang paghihirap na kinuha ang lahat ng mayroon siya. Marami na siyang binisita na manggagamot, ngunit walang resulta. Ang kanyang mga problema ay tila mas malaki kaysa sa kanya sa loob ng maraming taon, at nag-alala siya para sa kanyang buhay at nawala ng pag-asa. Ngunit nang malaman niya ang tungkol kay Jesus, nabuhay muli ang kanyang pananampalataya. Narinig niya na pinagaling ni Jesus ang lahat ng uri ng karamdaman, at pinasigla niya ang kanyang pananampalataya batay doon. Maaari sana siyang manatili sa kanyang paghihirap, upang patuloy na mag-isip at mag-alala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit pinili niyang sundin ang tagapagpalit ng pangyayari, si Jesus. Kahit na naglalakad si Jesus sa gitna ng maraming tao, hindi siya nagpaumanhin. Siya pushed through at nakuha ang kanyang healing. Hindi ba't kahangahangang lumakad sa pagkaunawa na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga problema? Mahal, hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang pinaglalaban mo sa loob ng maraming taon. Maaaring ito ay cancer o anumang iba pang sakit na walang lunas, ngunit ang balm of Gilead ay naririto mismo. Gagawin kanyang buo sa pangalan ni Jesus. Ang kawalan ng trabaho ay nagtatapos ngayon. Ang pakikibaka sa pananalapi na iyon ay nagtatapos ngayon. Narito na ang nagpapabago ng buhay. Ang kailangan ko lang gawin mo ay maniwala na kaya niya at panoorin kung paano magsisimula ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang bilang ng mga taon mo sa gulo na iyon ay hindi mahalaga sa Diyos. Maaari niyang ibalik ang mga bagay sa isang segundo. Maaari kanyang pagalingin at palayain sa isang kisap mata, hanggat huminto ka sa pag-aalala at magsimulang maniwala, ang iyong paggaling ay tiyak. Nakapunta ka na sa pinakamahusay na mga manggagamot sa estado, at sinabi nila sa iyo na malapit na ang iyong wakas. Malamang na ipinahayag nila na wala nang ibang magagawa tungkol sa iyong kalagayan. Iyan ang proklamasyon ng mga mortal lamang, hindi ng Diyos. Magsaya ka, hindi iyan sinabi ng Diyos. Siya lang ang may final say. Ang Lamentations 3:37 ay nagsasabing, sino ang makapagsalita at mangyayari kung hindi ito itinakda ng Panginoon? Kung hindi ito binigkas ng Diyos, bakit kailangan mong mag-alala? Mahina at pagod ka ng lumaban. Pagod ka na sa hirap na gawin ang mga bagay-bagay. Ang iyong lakas ay humihina, at ang mga problemang iyon ay mukhang hindi malulutas, ngunit hindi sa Diyos. Sa tabi mo ang Diyos, walang problemang hindi mo kayang lampasan. Sa tuwing nag-aalala ka, binibigyan mo ng puwang ang dyablo na kunin ang iyong buhay. Ang iyong isip at katawan ay nagiging tensyonado kapag palagi kang nakatuon sa kung ano ang maaaring mangyari sa halip na kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang pag-aalala ay hindi mabuti sa iyo, pinapalawak lang nito ang problema. Pinapalala nito ang mga bagay-bagay. Kaya, bakit hindi gawin ang iyong sarili ng isang pabor at hanapin ang kapahingahan sa Diyos? Dapat mong tanggapin ang katotohanan na wala kang magagawa sa iyong mga problema. Sinasabi ng 1 Pedro 5:7, ihagis niyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang maikling taludtod na ito ay dapat na sumigaw at sumayaw sa tuwa. Bakit naman may bilyon-bilyong tao sa mundo, ngunit sa kanilang lahat, pinili ng Diyos na magmalasakit sa iyo? Napakahalaga mo na sinabi niya na kaya mong ihagis ang lahat ng problema mo sa Kanya, at haharapin niya ito ng walang kahirap-hirap. Mahal na mahal ka niya, kaya gusto niyang bugulin mo ang iyong buhay na walang problema. Sa kabila nito, alam niya na ang mga problemang ito ay makakatulong sa iyong pag-unlad at pag-ibayuhin ang iyong pananampalataya. Ngunit isang bagay ang sigurado, nasa likuran mo siya at hinding-hindi ka pababayaan. Ang Biblia ay nagsasabi ng isang kawili-wiling kwento tungkol kay Propeta Elias.
Tinawag niya ang mga saserdote ni Baal at ang kanilang mga mananamba sa isang tunggalian upang makilala ang tunay na Diyos. Sinabi niya sa kanila na magtayo ng altar at tawagin ang kanilang Diyos upang sunugin ang hain sa apoy. Inilagay ng mga saserdote ang hain at ginawa ang altar, pagkatapos ay nagsimula silang tumawag kay Baal upang sunugin ang kanilang hain sa apoy. Tumawag sila mula umaga hanggang gabi, ngunit walang apoy. Pinutol nila ang kanilang sarili gamit ang mga kutsilyo, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay iniwan sila ni Elias at nagsimulang magtayo ng altar ng Diyos. Itinayo niya ang altar at nag-alay ng hain, pagkatapos ay tumawag siya sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob na sunugin ang altar ng apoy mula sa langit. Kaagad, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang hain. Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa mga tao na patayin ang mga saserdote ni Baal at ang kanilang mga mananamba. Mukhang gumawa ang Diyos ng isang dakilang gawain sa pamamagitan ng propeta, tama ba? Sa makatuwid, walang dapat umindayog sa kanya, ngunit hindi iyon ang kaso. Kaagad pagkatapos ng pangyayaring ito, binantaan ni Jezebel si Elias at tumakbo siya para sa kanyang buhay. Hindi ba ito nakakagulat? Paano makakatakas ang isang lalaking nagpakita lang ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa isang babae? Ang sagot ay simple, ang pag-aalala ay dumating sa Elijah ay hindi gustong mamatay. Siya ay sumigaw sa Diyos at sinabi sa kanya ng Diyos na magpahinga at kumain. Pagkatapos ng katiyakang ito na maibabalik ni Elijah ang kanyang panloob na lakas. Sa makatuwid, ano ang bagay o tao na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala? Dalhin ito sa Diyos at hanapin ang iyong kapahingahan sa Kanya. Huwag subukang hanapin ang Greek o Hebrew na kahulugan ng salitang pahinga. Kunin ito ng literal at ilapat ito, ibig sabihin, magpahinga ka. Tumalon ka sa iyong kama at matulog. Tuminala ka sa langit at sabihin, Ama, ibinibigay ko sa iyo ang lahat habang ako ay nagpapahinga at natutulog. Magugulat ka sa kung gaano kakapayapa sa iyong pagbangon dahil gagawin sana ng prinsipe ng kapayapaan ang tila inosenteng maikling pahayag na yon para magsalita ng kapayapaan at katiyakan sa iyong puso habang natutulog ka. Ito ay gumagana, minamahal, ito ay gumagana. Iyan lang ang kailangan ng Diyos na marinig mula sa iyo at tutulong siya sa iyo. Habang natutulog ka, nawawalan ka ng kontrol. Marahil iyon ang kailangan mong gawin upang ang Diyos ay bumangon sa iyong pabor. Sino ang nakakaalam? Ang iyong mga alalahanin at pagkabalisa ay napilayan siya. Ginugugol mo ang bawat segundong ikaw ay gising na sinusubukang mag-overthink kung paano ayusin ang mga bagay habang lubusan mo siyang binabaliwala. Hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang sarili at hindi siya nabibigo. Hanggat tuminala ka sa kanya ng buong pagsuko, palakasin kanya at sasagipin ka. Ang mga problema na tila malaki sa iyo ay wala sa mata ng Diyos. Si Goliath, ang kampiyon ng Filisteo, ay tumayo sa harap ng hukbo ng Israel. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan at hinamon ang sinuman sa kampo ng Israel na labanan siya. Ginawa niya ito sa loob ng 40 araw, ngunit walang sinuman sa mga sundalo ang nangahas na harapin siya. Nawalan ng pag-asa ang hukbo ng Israel, walang sinuman sa kanila ang gustong mawalan ng buhay o maging alipin ng mga Filisteo. Gayunpaman, nagpakita sa eksena ang isang maliit na batang lalaki na may dalang presensya ng makapangyarihang Diyos. Ang presensya niya ang nagpabago ng lahat. Nilapitan ni David si Goliath hindi sa kanyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang paningin, si Goliath ay isa lamang sa mga oso o leon na kanyang napatay sa palumpong. Upang ipakita ang soberanya ng Diyos, gumamit lamang si David ng isang bato para patayin si Goliath. Makinig, ang parehong Diyos ang makakapag-alis ng iyong mga problema. Kung sila ay malimit tulad ng karagatan, ang Diyos ay maaaring makitungo sa kanila. Kung ang mga ito ay kasing taas ng langit, dapat mong tandaan na ang Diyos ay nabubuhay sa itaas ng langit. Ang mga salita ni Jesus sa iyo ngayon ay magkaroon ka ng kapayapaan sa Kanya. Darating ang mga kapighatian sa mundo, gayunpaman, dapat mong tandaan na si Jesus ay nagtagumpay na. Ano man ang iyong kinakaharap ngayon, si Kristo ay nagtagumpay.
Kaya, anong problema ang kinakaharap mo ngayon na tila mas malaki kaysa sayo? Marahil ay kadalasang nahuhulog ka sa pornografiya at masturbasyon, at tila hindi mo kayang talunin ang mga ito. Kailangan kong malaman mo na maililigtas ka ng Diyos mula sa gayong pagkabumon. Maaaring maraming beses mong sinubukang kumawala sa pamamagitan ng iyong lakas, ngunit lahat ay napatunayang hindi. Iyon ay dahil hindi mo inimbitahan ang Diyos sa sitwasyon. Ang Diyos lamang ang tunay na makapagliligtas. Ang pag-aalala tungkol sa anumang bagay ay walang silbi. Kung magpapatuloy ka sa landas na ito, masisira mo lang ang sistema ng iyong katawan. Inaanyayahan mo ang mga issue sa kalusugan na magpapalubha sa iyong kakilakilabot na sitwasyon. Gayon din, ang pag-aalala ay nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Hindi direktang sinasabi mo sa Diyos na hindi niya kayang hawakan ang mga problema ng iyong buhay. Tumingin sa langit, pinapakain ng Diyos ang bawat ibon na nakikita mo. Tignan mo ang mga damo sa parang walang nagdidilig sa kanila, ngunit lumalaki sila. Bakit, kung gayon, sa palagay mo ay hindi ka pangangalagaan ng Diyos? Sinabi ni Jesus na wala kang madadagdag sa iyong taas sa pamamagitan ng pag-aalala, kaya iangat mo ang iyong mga pasanin sa Diyos at hayaang Siya ang bahala sa kanila. Walang bumabagabag sa iyo na hindi alam ng Diyos. May pagpipilian kang pumili sa pagitan ng pagpapalaki ng iyong mga problema o pagpayag sa Diyos na pangasiwaan ang mga ito para sa iyo. Ngayon, paano mo ito gagawin? Sa halip na mag-alala, ano ang dapat mong gawin? Una, kailangan mong magsanay ng pasasalamat. Hindi alam ng marami na ang panlunas sa kanilang mga takot at pagkabalisa ay pasasalamat, kaya naman mas pinili nilang magreklamo kaysa magpasalamat sa Diyos. Dapat itong magtapos sa iyong buhay ngayon. Kapag natuklasan mo na ikaw ay nababalisa, itigil ang pag-isip at simulan ang pagpuri sa Diyos. Baka magtaka ka kung bakit mo dapat gawin iyon, pagkatapos ng lahat, walang ginawa ang Diyos para karapat-dapat sa iyong papuri. Gumagawa ka ng isang matinding pagkakamali. Ganito ang iniisip mo dahil ipinikit mo ang iyong mga mata at puso sa maliliit na bagay na ginawa at ginagawa pa rin ng Diyos. Itinuon mo ang iyong mga mata sa 99 na bagay na hindi niya nagawa. Dapat ba akong magbunyag ng isang sikreto sa iyo? Ang susi sa malalaking bagay ay magpasalamat sa Diyos sa maliliit na bagay. Salamat sa Diyos sa pagligtas sa iyong buhay at ng iyong sambahayan. Salamat sa Kanya para sa banal na probisyon na natatanggap mo araw-araw. Maaaring hindi ito sapat, ngunit gayon paman, salamat sa Kanya. Kapag palagi mong ginagawa ito, ang iyong mga alalahanin ay mamamatay ng natural na kamatayan. Ang Diyos ay hahantong sa iyong sitwasyon at tutuparin ang mabubuting hangarin ng iyong puso. Ang isa pang paraan upang harapin ang pag-aalala ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Itinatag ng Diyos ang simbahan hindi lamang para akayin ka sa langit kundi para hikayatin ka sa daan. Kapag may pasanin ka sa iyong puso, bisitahin ang iyong simbahan sa tahanan at ibahagi ito sa kanila. Makikinig sila sa iyo at manalangin kasama mo. Ibabahagi din nila ang kanilang mga patotoo at kung paano sila nagtagumpay. Ito ay magpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Titigil ka sa pag-aalala at sa halip ay maniniwala. Maaari mo ring ulitin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa halip na ulitin ang iyong mga takot. Kaya naman hindi ka dapat magbiro tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat mong gawin itong iyong pagkain sa panahong ito. Kapag ang isang nakakagambalang pag-iisip ay pumasok, salakayin ito ng salita ng Diyos. Maaaring bumulong ang dyablo sa iyong tainga na hindi maibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, salungatin ito ng salita ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Kung sinabi niyang mamamatay ka, ipaalala sa kanya na sinabi ng Diyos na hindi ka mamamatay kundi mabubuhay upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Pagkaraan ng ilang panahon, matutuklasan mo ang kapayapaan ng Diyos na bumabaha sa iyong puso. Panghuli, maaari mong isulat ang lahat ng iyong mga takot sa isang libro at iharap ang mga ito sa harap ng Diyos sa mga panalangin.
Ang panalangin ay isang mabisang panlunas sa pag-aalala at pagkabalisa. Dinadala ka ng panalangin sa presensya ng Diyos, at sa Kanyang presensya, mayroong ganap na kagalakan. Kaya't sikaping manalangin. Manalangin tungkol sa kahit na pinakamaliit na bagay. Huwag pumunta tungkol sa pagbabahagi ng iyong mga problema sa mga kaibigan na hindi makakatulong sa iyo. Sa halip, lumuhod ka at dumaing sa Diyos sa mga panalangin. At iyon ang gagawin mo ngayon. Bubuksan mo ang iyong puso sa Diyos ngayon at ipaalam ang lahat ng iyong mga takot at alalahanin sa Kanya. Ngayon, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, salamat sa muling pagpapadala ng iyong mga salita sa aking puso. Salamat sa pagbilang sa akin sa mga tatanggap ng kahanga-hangang kayamanan mula sa iyo. Pinagpapala ko ang iyong pangalan sa pagpapanibago ng iyong kapayapaan sa aking puso. Salamat sa pagsasabi sa akin na huwag mag-alala kundi magtiwala sa iyo. Salamat sa pagtanggal ng hawak ng kaaway sa aking kaluluwa. Salamat sa pagpapanibago ng pananampalataya ko sa iyo. Sambahin nawa ang iyong pangalan, O Panginoon. Panginoon, humihingi ako ng awa sa lahat ng aking mga takot, pagdududa, at pagkabalisa. Inaamin ko na hindi ako naging ganap na tapat sa iyo. Palagi kong sinisikap na hanapin ang aking daan dahil sa kawalan ng katiyakan sa aking puso. Binubuksan ko ng husto ang aking puso sa iyo ngayon. Mangyaring linisin ang aking puso, alisin ang anumang tinatawag na pagdududa at pag-aalala sa akin, at hayaan akong lumakad sa bagong buhay. Ngayon, ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking mga pasanin gaya ng iniutos mo sa amin. Inaamin ko na ang aking kalusugan ay nagbibigay sa akin ng maraming alalahanin. Hindi ko alam kung malalampasan ko ang sakit na ito, ngunit Panginoon, sinabi ng iyong mga salita na pagpapalain mo ang aming tinapay at tubig at aalisin ang sakit sa aming gitna. Sinisikap ko ang salitang ito ngayon at nag-utos na ako ay gumaling. Sinasabi ng Biblia na ikaw ay nagmamay-ari ng 1,000 tupa sa 1,000 burol, kaya nga, ipinag-uutos ko na tutugunan ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Hindi na ako kailanman mag-aalala tungkol sa kung ano ang kakainin, isusuot, o mabubuhay muli. Ang takot sa bukas ay laging bumabagabag sa aking isipan. Palagi akong nag-aalala tungkol sa kung ano ang hinaharap para sa akin. Panginoon, tulungan mo akong malampasan ang takot na ito. Tulungan akong ipasok ang iyong salita na nagsasabing may pag-asa para sa akin at ang aking buhay ay ligtas kay Jesucristo. Mula ngayon, nadaig ko ang takot sa bukas at sa halip ay nagtitiwala sa iyo na ihayag ang iyong mga plano ayon sa gusto mo. Hindi ko nilikha ang aking sarili, kaya't lumalapit ako sa iyo, aking tagapaglikha, at sumisigaw na tuparin mo ang iyong kalooban hinggil sa akin. Nagkaroon ako ng mga bangungot na nagdulot ng takot sa pag-atake ng demonyo sa aking puso. Nag-aalala ako dahil ayokong durugin ako ng kalaban. Dinadala ko ito sa iyo ngayon at ipinagdarasal na bigyan mo ako ng tagumpay laban sa aking mga kaaway. Kahit anong gawin nila, dapat wala silang kapangyarihan sa akin. Hindi na ako mag-alala dahil alam kong ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos. Walang kapangyarihan ang makakadaig sa akin hanggat nananatili ako sa iyo. Higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na lumakad sa iyong salita. Hindi ko na dapat hayaang muli ang takot at pagkabalisa sa aking puso, sa halip pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga katotohanan at sasabihin ko ang iyong mga salita. Sa makatuwid, ipinag-uutos ko na hindi na ako mag-aalala tungkol sa kamatayan. Tiniyak sa akin ng salita ng Diyos na bibigyan ako ng kasiyahan ng Diyos ng mahabang buhay. Kapag anumang negatibong damdamin ang dumarating sa akin, palagi ko itong aatake sa salita ng Diyos. Ipinapahayag ko na magtitiwala ako sa iyo magpakailanman, at ang iyong kapayapaan ay maghahari magpakailanman sa aking puso. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video.